Few years left in my 20s but I still don't have much achievements in my life. Karamihan sa mga batchmates ko nung high school ay maganda na ang takbo ng buhay. Travel dito, travel doon. Ang iba nakapagpagawa na ng bahay. Ang iba pa nga nakapagpagawa na ng ilong. Naka-afford na ng veneers. Kumikita ng 6 digits. Pero ako? Huwag niyo na po akong tanungin dahil ang meron lang po ako ay taba. Hello po Sir Dan, isang pinagpalang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng programa ninyo. Ako po si Johnny ng Bulacan. Sumasideline po ako bilang service crew sa isang sikat na kainan dito sa amin. At the same time, nag-aaral po ako sa kolehiyo. Magkukwento lang po sana ako ng sama ng loob ko, Sir Dan. Nakakaramdam na rin po kasi ako ng sobrang pagod sa buhay ngayon. Nakakapagod din po palang maging masaya sa achievements ng iba, no? Ngayon po kasi, ang madalas kong tanong ay, kailan naman kaya yung akin? Few years left in my 20s but I still don't have much achievements in my life. Karamihan sa mga batchmates ko nung high school ay maganda na ang takbo ng buhay. Travel dito, travel doon. Ang iba nakapagpagawa na ng bahay. Ang iba pa nga nakapagpagawa na ng ilong. Naka-afford na ng veneers. Kumikita ng 6 digits. Basta ang dami ng big achievements talaga. Yung iba pa nga, nagiging customer pa namin tapos nakikita ko na dekotse na. Pero ako? Huwag niyo na po akong tanungin dahil ang meron lang po ako ay taba. Wala akong pwedeng ipagmalaki sa ngayon. Sobrang hirap ng buhay. Ipit sa budget, lubog sa utang, at pagod na pagod. Nakakainis lang kasi may mga mas bata pa sa akin na ang yaman na agad o di kaya ay binigyan talaga ni Lord ng magarang buhay. Hindi ko talaga maiwasan na mainggit at questionin kung kailan din kaya yung time ko. May time din ba talaga ako? Or dito lang talaga yung buhay ko? Gusto ko na rin maging mayaman at successful. At lalong-lalong gusto ko nang maging masaya. Hindi naman sa sobra ko nang kinukumpara ang sarili ko sa iba, no? Pero talagang ang hirap iwasan, lalo na sa panahon na mas madilim pa sa gabi ang sitwasyon ng buhay namin. Doon ko mas lalong nakikita ang pagkinang ng iba. Dagdag pa nga na hanggang ngayon hindi pa rin ako makagraduate sa college. 4 years na akong delayed. Kailangan kong huminto ng ilang taon kasi need munang magtrabaho. Dahil panganay ako sa 3 magkakapatid at kulang na ang budget ni na mama at papa para sa pamilya namin. Tapos ngayong nasa 4th year na ako, hindi naman makagraduate dahil bagsak ako sa isang subject. Engineering po ang kurso ko, Sir Dan. Bumagsak ako sa Machine Design 1 namin. At sinabi ko sa mama ko na malaki ang chance na hindi ako makagraduate na naman on time kaya nagalit siya. Ang sabi niya sa akin ay, ilang taon na naman. Ang tagal. Akala ko pa naman giginhawa na ang buhay natin. Ay nako, hindi ka kasi nag-aaral ng mabuti. Ngayon na hindi ka pa rin tapos, saan na naman ako kukuha ng pambayad sa tuition mo? Anong akala mo, napupulot lang sakali ang perang binibigay sa'yo? Aba, yung ibang mga bata nga ni hindi makapag-aral, walang makain. Tapos ikaw hindi ka pa rin tapos? Ay, sus mio, nakakasama ng loob. Ikaw sana yung aasahan ng pamilya natin eh, pag may maganda ka ng trabaho. So paano na? Sana naman ako uutang? Hindi na nga sapat tong kinikita ko tapos yung tatay mo, ang kunat pang magbigay ng pera, kailangan pa kinukulit. Naiintindihan ko naman, Sir Dan, kung saan nanggagaling ang galit ni Mama. Sobrang liit din kasi ng kita ni Papa bilang isang delivery truck driver. May trabaho naman sa barangay si Mama kaso hindi naman ganun kalaki ang kita at minsan nade-delay pa. Pero nakalimutan niya atang working student ako kaya mahirap din sa parte ko na balansahin ang lahat. Minsan ay nahuhuli ang sarili na nag-aalala. Mga bagay na di kontrolado, pinoproblema. Pero teka lang,
Wala man lang ako narinig na comforting words mula sa kanya. Ang natanggap ko lang ay busangot na mukha ni Mama. If disappointed siya, mas lalo naman ako. Ang sabi niya pa na di kasi ako nag-aaral kaya bagsak. Pinapaliwanag ko naman sa kanya na nag-aaral naman ako. Kaso yun talaga yung mahirap na subject namin. Masakit lang sa part na kapag bagsak, hindi na agad nag-aral ng mabuti. Ini-invalidate niya agad ako sa part na yun. Gusto ko rin namang makagraduate kasabay ng mga kaibigan ko. Sino ba namang gustong bumagsak, di ba? Sobrang hirap kaya ng engineering. At hindi naman ako kasing talino ng iba. Nakita naman nila how my mental health really struggled. As in rock bottom moment talaga. Sobrang na-depress ako ng engineering course na to, Dan. Pero ito kasi yung gusto ko eh. Ito yung pangarap ko. Sobrang masakit nga sa feeling na kung sino pa yung akala mong makakaintindi sa'yo, sila pa yung unang magda-down sa'yo. I hope lang na wala akong marinig na, ba't di mo kasabay sila ganito, ganyan nag-graduate? Di ba dapat graduate ka na? Baka kasi mag-breakdown ako. Sa ngayon po, nasa acceptance stage na ako na hindi ako makakagraduate ngayong taon. Hindi ko talaga dapat sasabihin sa kanila kaso sobrang nade-depress na ako. Hopefully, hindi na masundan ng bagsak na grado. Manifesting. Hanggang dito na lamang po at God bless you po, Sir Dan. Ang kwentong ito ay kwento ni Johnny. Yeah, I felt it and I've been there through different faces. I've been feeling like I don't have the power in me. It took me a few dead ends to finally understand. Got to push harder. The failures only made me strong. I used to be so careless, but now I'm more than fearless. Don't stop yourself, cause the world is us. We're made to be broken, but we won't stop. So let me hear it, I'm on it. Now every step we take, until we break, there's nothing we can do. When it gets hard to see, just shake it up to me. There's nothing you can do. Nothing can hold us back. Let's make the moment last. What you have it then won't fade away, cause baby we were born to win. At yan na nga po ang kwento na pinadala sa atin ni Johnny mula pa sa Bulacan. Johnny, maraming salamat sa pagpili ng aking programa para dito mo ikwento yung nararamdaman mo, no? At simulan na natin. Usapang timeline, no? Usapang yung nararamdaman mo ngayon, bakit hindi ako ganito, bakit siya ganito, bakit yung mga kakilala ko nasa ganitong stage na ng buhay nila. At nabanggit mo rin naman, ikaw mismo dun sa sulat mo na aware ka na ang bawat tao dito sa mundo ay may kanya-kanyang timeline. And napaka-cliche na nito, no, na nitong part na to na pinag-uusapan natin na talagang meron tayong designated timeline sa buhay natin. At kung nasaan tayo, wala tayong magagawa, no? As of the moment. Pero lagi mong tatandaan, bilog ang mundo, no? Umiikot ang mundo. And yung mga nararamdaman mo towards sa mga kakilala mo, kaibigan mo, kaklase mo dati, valid yun, di ba? Pwede mong maramdaman yun. Pwede mong magamit yung inggit. Actually, kung naiinggit ka, gamitin mo siya bilang fuel mo na sabi mo sa utak mo or sa sarili mo na hindi habang buhay nandito ako, no? Hindi habang buhay ito yung posisyon ko at yan yung posisyon nyo. And speaking of valid, no, gusto ko lang din sabihin na yung nararamdaman ng nanay mo, kasi may part doon na kunento mo yung sinabi sa'yo ng nanay mo, I guess valid din yun, no? Kasi bilang magulang, lalo na kung nagtatrabaho naman yung magulang mo para sa inyo, no? Hindi naman sila yung tipong pinapabayaan lang kayo or walang sustento sa inyo at all. Meron naman, may trabaho naman sila kahit maliit. Tinataguyod pa rin nila. Kumbaga nireal talk ka nga nung nanay mo doon sa nararamdaman niya sa'yo. And wag mo i-take yun lahat as negative, no? Kunin mo yung ilang parts kasi totoo yung ilang parts na sana naman sila hahanap ng pang-tuition. So, in your end, ang pwede mong gawin is galingan mo para next exam or next semester makapasa ka na. And I really get your point din na parang hindi lang naman kasi ako estudyante, working student ako, yes. And
I believe sa tamang pagmamanage mo ng time, sa tamang pagpaprioritize mo ng mga bagay-bagay, achievable siya. Kasi marami na rin kwento na working student, yet nagtatap sa bar exam, or kahit hindi na nagtap, nakakapasa sila sa mga board exams nila. Hindi ko masabi na hadlang yung pagiging working student para makapagtapos ka. And totoo rin naman, mahirap ang engineering, but again, nanggagaling ako doon sa example na marami nang nakagawa nito at posible ito, hindi to imposible, Johnny. I think it's just a matter of time management, priorities, no? Mas higpitan mo yung schedule mo, no? Siguro kung tipong lumalabas ka pa with friends or what, magbawas ka ng konti, di ba? So, kaya pa yan, Johnny. Konting push pa para din alam mo yun, wala na masabi sa'yo yung mother mo na, ano na naman, di ka na naman graduate, di ba? Patunayan mo. And gusto ko ipasok dito na, sa buhay natin, meron tayong mga season, di ba? Bukod sa timeline natin, meron tayong season. So, ikaw, Johnny, nandyan ka sa season na parang hirap na hirap ka, na parang hirap kang tapusin yung pag-aaral mo, pagsabayin yung pagtatrabaho mo, yung mental health mo nandyan. Pero Johnny, tandaan mo rin na ang season, lumilipas yan. Hindi yan forever na nandun ka lang, na masastuck ka lang dun. Diba? Bilog ang mundo, umiikot, diba? Season. Kung tag-init ngayon, sa susunod, tag-ulan naman. Diba? Dito kasi sa Pilipinas, tag-ulan, tag-init lang. Pero sa ibang bansa, may winter, spring, summer, or falls. Diba? So kung ano yung season mo sa buhay ngayon, embrace mo yon at galingan mo dun sa season na yun. Diba? Ibigay mo yung best mo. Ibigay mo lagi yung 100% kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Kasi it will eventually change. It will eventually get better. Ang paniniwala ko sa buhay, kung hindi ka naman tamad, wala kang dapat ikatakot sa buhay mo. No? Kung hindi ka tamad, kung hindi ka pabaya, 'di ba? Yung swerte, paminsan-minsan nandyan, paminsan-minsan wala. Pero yung pagpupursige, nasa iyo lang yun, di ba? Hindi maagaw ng ibang tao yun sa'yo. And kapag pinagana mo yun ng pinagana at lagi mo siyang gagamitin, di ba? Pagbubutihan mo talaga, eventually magbabago ang panahon, and then you will just look back, no, sa mga old days mo dito sa panahon na sinulat mo tong sulat na to, and you'll say, wow, nalampasan ko siya, di ba? Meron pa palang igaganda ang buhay ko. At yung mga nilulook up ko dati, narating ko na rin, di ba? Meron na rin ako sasakyan, meron na rin akong investments. So, hindi mo masasabi na kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, yan na yan forever. So, konting kapit pa, Johnny, kasi ganun talaga ang buhay no? Change is inevitable. Oh, inevitable. Diba? Yan yung isang bagay na constant sa buhay natin, ang pagbabago. Kaya, kapit lang, galingan mo kung nasan ka ngayon. And then, saka makikita mo, wow, nagbago na talaga. And I'm so proud of myself kasi kinaya ko. So, iiwan ko sa iyo, Johnny, itong favorite kong inimbento kong quote na alam ko nasabi ko na yun dito, pero uulitin ko ulit, no? Ito, Johnny, mula to kay Kuya Dan mo, no? Tandaan mo lagi, marami pang magandang mangyayari. Okay? Okay. Maraming salamat, Johnny, sa iyong pag-share ng kwento dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan, at sa lahat ng mga manonood, no, na gusto rin mag-share ng kanilang kwento, padala niyo po yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account, @Dadanthology. At kung nasa TikTok na rin po kayo, i-share nyo na rin po ang aking mga pinopost na video doon na tungkol sa love letters, kung ayaw nyo ng tungkol kay Angelica. Kasi nagpo-post ako ng mga snippets doon na alam kong makaka-relate kayong lahat. Kaya sana po suportahan nyo po at patuloy po tayong mag-interact sa ating mga social media accounts. Maraming salamat muli sa iyo, Johnny, and sa lahat ng nakikinig, nagla-like, nag-share ng ating mga episodes. Episode na tayo? 28? Guys, we've come a long way. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!